Talagang napasubo na po, mga kababayan. Ito pong si Attorney Harry Roque. Aba, nung isang araw kasi, ganito yan, mga bossing. Nung isang araw, naglabas siya nung, ayan naglabas siya nung kanya, The Spokes Hour! With matching stress na stress ang mukha, mga bossing. Harry Roque, nanawagan sa mga dilawan. Unang-una, yung pagkakatawag niya pa lang. Nagtataka nga ako sa mga dilawan. Kami itong sumisigaw na pababae si President Bongbong Marcos. Parehas naman kami ng paniniwala. Bakit hindi sila sumasama? Yung pagkakatawag niya lang po ng dilawan, mga kababayan, sabi ko, kung gusto mo o nililigawan mo yung mga kakamping, tawagin mo ba naman mga dilawan? Pang-asar po sa kanila yun, mga bossing. Di ba? Sa una pa lang, hindi na alam kung paano manuyo. Kaso ito, lagi ko po siyang pinapanood. Alam ko, pangalan niya Patrick no? Gusto niyo invite natin siya minsan, mga kababayan, dito sa ating channel. Kumbaga, invite lang po natin. Sabi dito, mga DDS, gustong agawin ang mga kakamping at dilawan. Sa ano yata yan? Sa Pangulong o sa gobyerno, pagsuporta sa gobyerno. Sabi kay Roque, kawawa, hindi kami kakampi sa inyo. Soplak po agad, mga kababayan. Soplak po agad, mga bossing. Imagine mo, Roque, ang dating Pangulong Duterte, pinakulong si De Lima. Ilang taon, 7 taon nagdusa, mga kababayan, yung dating senador. Tapos po, ngayon, malalaman natin wala palang kasalanan. Di ba? Ano pa? Napakarami pa po. Yung pambabastos po ni dating Pangulong Duterte kay Attorney Leni Robredo. Tayo dati, inaasar natin, nung panahon ng halalan o eleksyon. Pero pagkatapos po ng eleksyon, tapos na, pumokus na po tayo. Dahil pagkatapos po ng eleksyon, ang bumanat na po, mga Duterte. Doon tayo na doon tayo na-focus At unti-unti po nating nakita, mga kababayan, yung pagsuporta po ng kakamping sa ating Pangulo. Kaya sabi ko, wait lang. Kailangan ibalik natin ang respeto sa kanila kung paano nila nirerespeto ang ating Pangulo. Kaya nga po, isa-isa na din po nating in-interview sila dating Senador Trillanes, which is mangyayari po, mga kababayan, kailan ba? Monday. Bukas ng gabi sa oras na sa ganap na alas 8:30. Ayan, inadjust po namin ng kaunti, mga kababayan. 8:30 bukas ng gabi. Makakapanayan po natin si dating Senador Antonio Trillanes at ang mga pag-uusapan po, mga kababayan, yung tungkol po sa impeachment case na ihahain o inihain niya laban po sa ating Vice Presidente Inday Sara Duterte. Sabi ni Pastor Res, magaling yan, si Patrick Aquino. Natutuwa ako sa kanya. Pinapanood ko siya Pinapanood ko siya na talagang, alam niyo yon, yung puso niya is busilak na sumusuporta po sa gobyerno. Tapos ngayon, makikita mo si Harry Roque, gusto silang hikayatin na sumama doon sa pa-EDSA nila. Kahit na po si kahit na si Roque hindi na po ang huling kita ko, si Roque hindi na makapunta ng EDSA Baka mamataan po mapasubo na naman. Mapapasubo pero hindi susuko. Sabi ni MG Music, live broadcast mo ba, Sir Mark? Oo, live natin yan. Live po yung mangyayaring kapanayan po natin. Si dating Senador Trillanes na ngayon po ay tumatakbo bilang mayor sa Caloocan, mga bossing. Alas 8:30 ng gabi po. Hindi po ako malilate dyan. Naku. Pag na-late ako, nakakahiya ho yun. Eksakto po yun. 8:30 ng gabi, Monday. Abangan nyo po yan. Maiinit po ang mga itatanong namin. Sabi ko kay dating Senador Trillanes, Sir,
meron po kaming inihanda na mga katanungan. Ipapasa ko po sa inyo. No, hindi na, okay na. Kagaya nung dati, nung una nating, yung una nating ginawang pag-uusap. Ganun lang din. Hindi po talaga tumatanggap. O kumbaga, hindi yung naghihingi ng advance question ang dating senador. Kung ano yung tanong mo, sasagutin ko yan. O, di ho ba? O, paano to, Roque? Kawawa daw kayo. With matching, napakalaking kawawa. Hindi kami kakampi sa inyo. Napaka-imposible naman ho kasi, mga bossing. No? At ako, tingin ko ho, mga kababayan, itong pagpunta, no, ng Vice Presidente kay Atty. Leni Robredo, tingin ko strategy lang po ito. Divide and conquer eh. No? Tingnan mo, ano yung pahayag nila. Ang sabi nung spokesperson ni Barry Gutierrez, mga kababayan, tagapagsalita po ni Atty. Leni Robredo, wala pong pinag-usapang politikal. Ganun po. Tapos ano naman ang sabi ni Inday Sara Duterte? Base po kay Roque. Base po kay Roque, sabi political po ang kanilang pinag-usapan. Sabi daw po ni Inday Sara Duterte. Tingin ko talagang ang estilo po nila, sinisira yung mga kakamping para makakuha, no, ng suporta doon. Wala na, durog na po eh. Kumbaga, huling hibla, no? Huling hibla ng kanilang sinulid. Gagawin na ang lahat. Nakita nyo, yung dating Pangulong Duterte, ano sabi? Wala namang ginagawa na hindi kakaayunan. Walang ginawang hindi kakaayunan ang Pangulong Bongbong Marcos. Yung isang araw lang ho yan, o isang linggo lang, mga kababayan. Sabi ko, nag-iba ang tono ng Nag-iba ang tono ng dating presidente ngayon Ano kaya ito? Para maiwasan ang pagpasok ng ICC o sumusubok na utuin. Siguro nag-divide po sila, no? Tay, ako doon sa mga kakamping, kukuha ko ng suporta. Ikaw naman, Tay, subukan mong kumuha ulit ng suporta doon sa mga sumusuporta kay BBM. Kaso po, parehas yatang palya. Parehas palyado, mga kababayan. Soplak sa mga kakamping. No? Soplak naman po si dating Pangulong Duterte at hindi pinaniwalaan yung kanyang sinasabi na panguuto sa mga sumusuporta sa gobyerno. Parehas ng lakad, Parehas ng lakad, magkaibang grupo. Di ba? Kaya ang sagot ng kakamping, kawawa. Hindi kami sasama sa inyo. Naku po. Kaya ang title natin napasubo na po. Susubo! Susubok, di ba? Isusubo yung kanilang sarili na sumubok. Nahikayatin yung mga ibang partido o ibang mga paniniwala ng politikal pero hindi susuko. Dapat baliktad na lang, Roque. Sumuko ka. Tapos, sabihin mo lahat kung ano yung nalalaman mo. Ipakita mo na din yung dokumento mo. Diba? Na ayaw mo ipakita. Simula po kasi nung nagyabang si Roque na, opo, ipapakita ko lahat, pati salin ko, pati yung mga pinagbentahan. Simula po kasi nang napag-usapan nyo sa Congress, mga kababayan, wala na. Hindi na hulumutang si Roque. Hindi na nagpakita. Pero, kahit anong pagtatago nitong tao na to, mga kababayan, tingin ko yung pagiging direktor ni General Torre ng CIDG, mga bossing, konektado, no, sa pagtatago ni Roque. Ayan, sabi siguro, magaling humanap ng mga daga ito Kung yung si Kiburat napalabas, eto pa kayang si Roque lang. Diba? Kayang-kaya natin yan. Kayang-kaya ni General Torre yan. Magugulat tayo, bubulaga tayo, Eto na, si Roque. Namataan, nakuha na. Lumabas na. Pero ulitin ko po General Torre, kung
kung sakali na kayo ay nakikinig sa palabas na dito sa channel natin, kay Roque naman po, no? Although si Kibuloy sumuko nung last minute na dahil kubkub na. Kay Roque naman po, dahan-dahanin niyo yung pagbukas ng pintuan, ha? Nakikiusap po ako sa inyo. Pag kay Roque, alam niyo na kung nasaan lugar si Roque, dahan-dahanin niyo po ang pagbukas ng pintuan. Mga CIDG, mga PNP, baka sumusubo si Roque. No, sumusubo ng pansit, kumakain habang huhulihin ninyo. Okay, kaya dahan-dahanin niyo. Okay? Roque, tama na ang pagsubo. Ng pansit. Sumuko ka na. Anyway, mga kababayan, alas 17 na dito sa aming lugar. Kami po naman ay family day po kasi namin Kaya sabi ko doon sa Team MR, wag na kaya tayo mag-live. Hindi, meron na. Sila po nasusunod Tauhan lang po nila ako, mga kababayan. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. And 544 viewers, huwag niyo pong kalimutan na i-like, i-subscribe, and i-share itong mga live stream natin. Maraming salamat and God bless. Paalam po sa ating lahat.